Sa huling video natin ay natapos tayo nang pumasok ang ating bida sa eksena habang patuloy na binubugbog si Xiaomeng ng walang pusong si Vague, at mayabang na nagtatanong kung sino ba ang naglakas loob na pigilan ang kanyang ginagawa, sabay na nanakot pa na maaaring pagsisihan ng ating bida kung sakaling hindi siya hayaan o pakawalan nito. Ngunit sa halip na sundin ang kanyang ninanais ay mas hinigpitin pa ni Yun Xiang ang kanyang pagkakahawak sa braso ni Vague, kaya naman nasabi niya na nagtataka ako. Paano ka kumikilos ng matapang na ganito? Sa tagal ng pagkakahawak ni Yun Xiang at dahil sa hindi magawa ni Vague na makaalis dito ay napagpasyahan niya na ilabas ang kanyang soul charms upang tapatan na ang ating bida. Nang makita ni Naira ang kahangalang gagawin ni Vague ay mabilis niya itong pinigilan at nakiusap sa ating bida na sana ay patawarin na ito. Ipinaliwanag niya na si Vague ay napupunta sa berserk at hindi makontrol ang sarili kapag nakakita ng isang demonyong alipin lalong-lalo na mula sa lahi ng may mga tainga ng pusa. At sabay ay inilabas ang kanyang cheque na naglalaman ng 50,000 yuan, upang gawing suhol sa ating bida bilang kabayaran sa slave demon, at sinasabi din niya na isipin ito bilang kabayaran sa ginawa ni Vague, at tinanong ang ating bida, kung maaari na ba sila ay patawarin kapalit nito. Bagamat walang tugon ang ating bida ngunit malugod niya itong tinanggap dahil sa dami ng charity ng ating bida ay malaking tulong ito sa kanya. Dahil nga tinanggap na ng ating bida ang kanyang suhol ay nakahinga na din ng maluwag si Naira nang napigilan niya ang maaaring maging malalang gulo kung nagkataon. Ayon naman sa gunggong na si Vague tinanong niya ang kanyang young lady bakit niya ginawa iyon. Sa tanong naman niyang iyon ay malakas siyang binitukan ni Naira at sinabihan ito na bobo ka ba? Nais mo bang sirain ang ship na ito, at magpapatawag ka ng Star General? At hindi mo pa ba napagtanto na ang master na ito ay nasa ranggo na ng Earth Stage? Gusto mo na bang mamatay ha? Nang marinig ni Vague na ang ating bida ay nasa Earth rank na ay halos maihina ito sa kaba, kung nagkataon nga na sila ay nagkaharap maaari niya itong ikapahamak. Ngunit naisip niya na ang taong ito ay halos nasa 20s lamang, ang kaharian talaga ng Chando ay mahusay magtago ng mga dragon at buwaya. At kasunod ay inutusan siya ni Naira na mag-apology sa ating bida dahil sa kanyang mga nagawa, kaya naman halos mapamura na ito sa isip, ngunit dahil iyon ay utos ng kanyang young lady ay wala na rin naman itong nagawa kung hindi sundin ang utos na iyon. At nang si Yun Xiang ay naglalakad patungo sa kinaroroonan ni Xiaomeng, ay nagkunwari na umubo si Vague sabay nagsalita ng pasensya na senior, ito ay dahil nadala ako ng emosyon at hindi sinasadyang nagawa ito. Subalit ang ating bida naman ay hindi na tumugon sa halip ay pinuntahan na niya kaagaran si Xiaomeng, upang alamin kung ano ang kalagayan nito. Sa tanong na iyon ni Yun Xiang, ay sinikap ng alipin na makapagsalita at sinabi niya na okay lang naman siya. Nang marinig ng dalawa na nakakapagsalita pa si Xiaomeng, ay sinabi ni Naira kay Yun Xiang na dahil sa ayos lang naman siya, aalis na kami, bagaman galit na ang ating bida ngunit napagpasyahan niya na paalisin na lamang upang ito ay hindi na lamalapa. At agaran nga ay nagmamadaling lumabas ang dalawa. Sa mga oras naman na iyon ay kasalukuyan na rin nakarating sa lugar ang batang babae na si Xiaowen kasama ang kanyang big sister na si Shen Ruowei. Nasabi naman ni Yun Xiang habang pinagmamasdan ang pag-alis ng dalawa, ang mga taong mapanghusga mula sa pisikal na anyo at kulay ng balat, mukhang nagmula sila sa lower region. Ang lower region, ang Alliance Chieftain na matatagpuan sa Timog Kanluran ng Chando Kingdom. Sa aking nakaraang buhay pinagsama ng Mylan ang natitirang bahagi ng Thea at ang una underground realm upang salakayin ang kaharian ng Chando. At sinamantala ng Chando ang sitwasyon, upang makipagkaisa sa kaharian ng dagat na pinamamahalaan ng mga mermaids at iba pang mga monsters. Ang pamilyang Huyan ng mas mababang kaharian ng domain na originally ay nagkaroon ng isang hindi malulutas na pakikipagtalo kasama ang Lan Imli ng Longhai Kingdom. Ang mga kaluluwa ng bituin ng dalawang magkakaibang karera ay hindi angkop para sa pagtagumpayan ng mga pagkukulang sa bawat isa. Dahil doon, sa aking huling buhay, wala akong nakitang mga tropa mula sa mas mababang kaharian ng domain na nakikibahagi sa labanan na naganap sa Chando Kingdom. Dahil ang mas mababang domain ay katabi ng pag-areglo ng klan ng demonyo sa silangang kontinente. Nasanay sila sa pagkuha ng mga alipin ng demonyo at pagbebenta ng mga ito sa iba't ibang mga bansa na naging isa sa mga mahahalagang industriya ng ekonomiya sa mas mababang rehiyon. Sa makatuwid, sa mga mata ng mga tao ng mas mababang mga lupain. Mga alipin lang ang demonyo. Talagang sila ay tulad ng mga gods na walang dignidad at tulad ng mga hayop sa bukid,
Kung sa mga oras na iyon ay hindi ako nakipag-ugnay sa demon race araw at gabi, siguro hindi ako makikialam o mag-alala sa kanila. Matapos isipin iyon ng ating bida ay kinamusta naman niya ang nakahandusay na si Xiaomeng at tinanong kung makakagalaw ba upang buksan ang bibig nito. At inilabas ni Yun Xiang ang lagayan ng rejuvenation pills. Nang makita naman ng alipin ang mga table tasks na inilabas ng ating bida ay mariin niya itong tinanggihan dahil sa ito ay napakamahal. At sinasabi din niya na ang herbal na iyan yung tipong imposibleng mabili ko, ang makabili ng isa ay isang maliit na pangarap lamang para sa akin. Hayaan mo akong sabihin sa iyo ang buhay ng mga breed ng pusa ay napakahirap ngayon, nagpapanggap lamang ako, at hindi naman ako nasaktan. At dagdag pa niya na ang sipa na iyon ay para lamang isang sipa ng bata. Ngunit sa dami ng kanyang palusot ay hinawakan na ni Yun Xiang ang leeg nito upang buksan ang kanyang bibig at pagkatapos ay sa pilitan ipinakain ang rejuvenation pills. At ang pusa ay wala nang nagawa kung hindi lunukan ang table task na isinubo sa kanya ng ating bida. Habang ginagawa iyon ni Yun Xiang ay naiisip naman niya na kahit na ang lipi ng demonyo ay hindi maaaring maging isang Star Soul General. Ngunit ang kanilang mga pisikal na katawan ay mas malakas kaysa sa normal na lahi ng tao. Nang matapos na ang ating bida sa pagpapakain ng table task sa Catwoman ay medyo, yok dahil sa ang kayat ay tumutulo. At inisnenas naman ang Catwoman sa ating bida, sinasabi niya na kung bakit niya iyon ginawa, ang tableta na iyon ay napakahalaga, paano mo ito nagawang ibigay sa isang alipin na tulad ko, at ang kinakain ko lamang ay iyong mga mumurahin, at bago pa umalis ang ating bida ay sinabihan niya ang nagwawalang Catwoman na, huwag mag-alala tungkol dito. Iyon ay isa lamang rejuvenation pill, marami akong gaya nito, ngunit sa totoo lang ang mga table tasks ay halos paubos na, mabuti na lamang at nakapag-prepare ang ating bida ng mga material na pwedeng magamit sa pagre-refine ng mga table tasks at naisip ng ating bida na gagawin niya ito sa mga susunod na oras sa loob ng kanyang cabin. Paglabas naman ni Yun Xiang ay agaran na nagsumbong sa kanya itong batang babae na si Xiaowen, sinasabi daw ng tagapagbantay ng pasukan ay malapit nang umalis ang barko. Ang atrium daw ay pansamantalang isasara sa ngayon, kaya naman sinabi ng ating bida sa batang babae na bumalik muna sila ngayon sa cabin, pagkatapos ay bumalik na lamang sila mamaya, kaya naman ang batang babaeng maliit ay galit na galit dahil sa hindi niya nagawang makapasok sa loob ng garden. Ngunit bigla namang nabago ang ekspresyon ng kanyang pagmumukha nang makita niya ang mga wasak na labanos na pinupulot ni Xiaomeng. At nagtungo na nga ito sa kinaroroonan ni Xiaomeng para matulungan sa pamumulot ng mga labanos na nakakalat, at maging si Rawei ay tumulong na rin sa dalawa, kaya naman ang ating bida ay nagpatuloy na sa kanyang paglalakad upang bumalik sa cabin, ngunit habang naglalakad si Yun Xiang ay nakarinig siya ng tumutugtog ng soprano pipa ukulele, na nagmumula sa loob ng atrium garden. Nakasalukuyan nga ang lumilikha ng sining na ito walang iba kundi si Lin Jinghua o kung tawagin nila ay si Raika. Dahil nga pamilyar ang tugtog na ito kay Yun Xiang ay natanong niya kung sino ba ang tumutugtog. Ngunit mabilis din naman niyang naalala kung sino ang may kakayahan upang likhain ang ganitong sining. Ayon sa ating bida, ito ay isa sa 4 na mang-aawit sa hinaharap ng Chando Kingdom. Si Miss Kyoka, nakilala bilang isang may talento na mang-aawit at manunulat. Namimiss ko talaga ito. Noong nasa Xuanjiawei ako sa aking nakaraang buhay, ako ay isang tagahanga ni Miss Kyoka. Si Miss Kyoka ay magiging isang pambansa kayamanan mang-aawit makalipas ang 3 taon. Humanga pa rin ako sa marami sa kanyang mga gawa. Ito ay lumiliko na ang alingaw na dati niyang residente ng mang-aawit sa Hamshipang ay totoo, at natatawang sinasabi ni Yun Xiang na dapat ko bang makuha ang kanyang autograph ngayon. Matapos naman ito ay ipinakita na ang labas ng floating boat ang Yuanding City Airport. At kasalukuyan ay nagsasalita na ang kapten ng barko upang paalalahanan ang lahat sinasabi ng kapten na mahal na mga pasahero. Magandang hapon. Maligayang pagdating sa lumulutang na barko, number 802 Hong Family Chamber of Commerce. Ako ang kapitan sa flight na ito. Ang barko ay aalisin sa loob ng ilang minuto. Mangyaring isuot ng mabilis ang iyong seatbelt at huwag baguhin ang mga upuan, ang mga linya ng kuryente ay kasalukuyang inaalis na. Ang reaktor ng lakas ng kaluluwa sa normal na kondisyon. Pangunahing engine ay nasa normal na kondisyon. Pangalawang makina ay nasa normal na kondisyon. Lumulutang na barko number 802 Hong Family Chamber of Commerce ay handa na umalis sa port. Ayon naman sa control center,
Ito ang Yuanding City Airport Control Center. Inaprubahan namin ang pag-alis ng Hong Family Chamber of Commerce na lumulutang na barko. Nais ko sa iyo ang lahat, at isang ligtas na paglalakbay sa iyong patutunguhan. Kasunod naman ay nagsalita muli ang captain ng barko. Sinabi niya na sa prosesong ito, ang katawan ng barko ay makakaranas ng mga shocks. Para sa iyong kaligtasan, mangyaring umupo sa isang upuan at isuot ang iyong seatbelt. Ito naman ang VVIP Room Number 1, ang silid ni Yun Xiang at ng pamilya Tang. Makikita naman ang tatlo na sina Shen Raowei, Shen Dai at Tang Jinshui na kasalukuyan hindi na may pinta ang pagmumukha ng tatlo, sa pag-angat pa lamang ng barko na tila ba ay mga batang ngayon lamang nakasakay sa eroplano. At ito naman ang VVIP Room Number 3, ang silid ni Naira at Vague o kung sa tawag nila ay si Xiaoyao. Na pinagtatawanan ni Naira habang sinasabing tila ito ang iyong pinakamalaking kahinaan, habang ang lahat ay halos manginig na sa kaba at lula. Ang ating bida naman ay abalang-abala sa pagre-refine ng mga table tasks sa hidden room, gamit ang kaalaman ni Yun Xiang na makapag-refine gamit ang universal method na tanging siya lamang ang nakagagawa ng ganito. Bagamat ang barko ay kasalukuyan ng naglalayag na napansin din naman ng ating bida, ngunit kumpara sa ibang tao na nakasakay dito ay natatanging ang bida lamang natin ang hindi naaapektuhan ng shock vibration. Ayon naman kay Yun Xiang habang pinagmamasdan niya ang mga ilang nagawa na niyang table task ay nasabi niya na sa kabutihang palad, pinalakas ko ang lihim na silid na may paraan ng pagbuo. At hindi ito maaapektuhan kahit na mayroong isang malakas na paggalaw. Ang herbal concoction ay halos tapos na. Ang mga table task na ito ay gagawing pangregalo ni Yun Xiang sa old man ng pamilya Song, auntie, uncle at kapatid. Bagamat matagumpay na nakapagre-refine si Yun Xiang ng matataas na kalidad na table task, ngunit, sa kasalukuyang antas ng kanyang paglilinang, at pag-refine ng 8-star elixir ay medyo mahirap pa rin. Habang ang bida natin ay abalang-abala sa kanyang pagre-refine. Ang floating boat naman ay lumipad pa ng may napakabilis, habang tumatagal ito ay lalo pang bumibilis ng bumibilis. Kaya naman itong si Xiaowen ay hindi na may pinta ang mukha na animoy na iwan na ng kanyang kaluluwa sa lakas ng shock vibration na kanyang nararamdaman. Sa lakas nga ng vibration na kanilang nararamdaman ay nag-alala na ang kanyang ina at tinawag ito na kung bakit ang batang babae ay nasa harapan at niyaya niya ito na sa kanila ng tabi maupo upang may makasama, ngunit tinanggihan ito ng batang babae, at sinabi niya na okay lang siya. Na kaya pala ay umupo ito na nakabukod sa kanyang pamilya ay inaanti nitong lumabas ang ating bida upang tabihan niya ito. Maya-maya nga ay tuluyan nang nakalabas ang ating bida sa secret room, at nang makita na siya ni Xiaowen ay agaran niya itong tinawag. Big brother, halika at umupo dito. Na masaya naman ay sinang-ayunan ni Yun Xiang ang alok na iyon ng batang babae. Namangha naman si Shen Dai nang makita niyang naglalakad lamang ng normal ang ating bida. Maaari siyang maglakad ng mahinahon sa isang bangka na nanginginig ng marahas, paano hindi siya maaapektuhan gaya ng lahat. Ang batang ito, tiyak na hindi ordinaryong tao, at maging ang dalagang si Shen Raowei ay nasabi din niya na si junior classmate Song, siya, ay nagawang bahagyang ayusin ang kanyang mga paggalaw ng kalamnan bilang isang buffer, upang may offset ang epekto ng panginginig. Ano ang teknik ng katawan na ito? Hindi. Ito ay tila simpleng karanasan ng pagmamanipula ng sariling katawan, bagaman ang lahat ay halos may kamalayan pa, ngunit ang padre de pamilya ng Tang naman ay makikitang halos mahimatay na. At nang nakaupo na sa tabi ni Xiaowen si Yun Xiang sa labis na pagkaabala ng ating bida ay hindi na nito nagawa pang magsuot ng seatbelt, kaya naman itinuro ng batang babae sa ating bida na isuot ang seatbelt dahil nga sa mandatory sa lahat ang pagsusuot nito. Habang nakangiti ang ating bida ay sinabi niya kay Xiaowen na nagte-text ako sa amin upang ipaalam na ako ay uuwi sa lalong madaling panahon. Bigla naman pumasok sa isipan ng ating bida ang salitang bahay na matagal na niyang hindi nababanggit. At isinuot na rin ang seatbelt matapos niyang sabihin iyon. Sa pagpapatuloy ng pagbiyahe ng floating boat na may napakabilis nitong paglipad sa kalangitan, ay dumako muna tayo sa lugar kung saan ang tahanan ng pamilya Song. Ito ang Yungan City, at ang Song family residence. At ito si Song Mo, punong butler ng Song House East Courtyard, na kasalukuyan ay nag-uulat na Master Hao, nakatanggap lang ako ng isang mensahe na paparating na ang batang Master Yun Xiang. Ang lumulutang na barko na kanyang sinakyan ay umalis na at inaasahang darating bukas sa tanghali.
Na ikinatuwa ng family head ang balitang iniulat ng butler, sinasabi niya na ito ay isang magandang balita at sabay inutusan ng butler na sunduin si Yun Siyang pagdating niya sa kanilang bayan, at huwag din kalimutan na sabihin kay Song Jin at Song Wo para sa hapunan bukas ng gabi, at dalhin ang mga bata para sa party ng hapunan bukas din. At sa labis na pananabik ng Song family head sa ating bida ay iniutos din niya na, sabihan ng batang babae na si Yunjin at hilingin sa kanya na magpadala ng 2 barkong pandigma. At pumunta ka upang tingnan kung saan nakaangkla ang barko, dahil nga ang mga barkong sinasabi ng family head ay ginagamit sa pandigma. Kaya naman natanong nito kung ito ba ay talagang nais gamitin para lamang sa personal na layunin. Sa tanong niya na iyon ay ikinagalit ng family head, at sinabi niya sa butler na nagtatanong pa rin. Isipin mo lang ang dahilan mismo. Nais mo bang turuan kita ng mga ganitong bagay na walang kabuluhan? Dahil nga sa nagagalit na ang matandang Song ay sinang-ayunan na ng kanyang butler. Okay, Master How. Ang mga subordinate ay isasagawa ang iyong mga order, at umalis na rin ito upang sundin ang mga utos ng Song family head. Nang makaalis na ang butler ay ipinakita ang isang picture frame na may larawan ng isang pamilya at may isang maliit na bata. Nang kunin ito ng family head sinasabi niya na ito ay ang batang si Song Yun Siyang. Ayon sa old man hindi lamang ang kanyang nabasag na mga ugat ay biglang gumaling, tila nakakuha din siya ng isang malakas na kapangyarihan. Ang aking manugang, maaari ba talaga na ang lahat ng ito ay iyong inaasahan? At nang sandali ito ay nanahimik bumalik naman ang eksena sa kinaroroonan ng ating bida ang flying boat, sa kasalukuyan naman ay nagbibigay ng anunsyo ang kapitan ng barko. Ayon sa kapitan, na mahal na mga pasahero, ang barko ay pumasok na sa isang matatag na estado ng paglalayag, at ang lahat ng mga pasahero ay maaaring malayang gumalaw at maaari ng kumain, at dagdag pa ng kapitan na magkakaroon ng pag-awit at pagsayaw sa mga pagtatanghal sa atrium mamaya. Ang mga pasahero sa ordinaryong klase ay maaaring manood ng malayuan sa pamamagitan ng in-flight screen, at ang mga pasahero sa VIP class ay maaaring pumunta sa atrium upang manood ng malapitan. Ang kaganapan naman sa VIP Room No. 1, ay kasalukuyan nang dumating ang order ni Yun Siyang na steamed buns na paborito ni Xiaowen, at habang sinasagpangan ni Xiaowen ang tinapay ay sabay na tanong nito na Cat Ear Sister, okay na ba ang injury na natanggap mo? Ayon naman kay Xiaoming oo, kung saan, kailangan kong pasalamatan si Ginoong Song para sa pagbibigay sa akin ng mga tableta. Ito ay isang magic gamot. Matapos kong kunin, hindi lamang gumaling ang aking sakit, ngunit ang aking katawan ay makikita na mas lumusog kaysa dati. Dahil sa dalas niya itong maranasan sa mga tao ay pabulong niyang sinabi na kahit na ang orihinal na pinsala ay hindi naman seryoso, nang marinig naman ni Raowei ang pag-uusap ng dalawa ay naisip niya na kung ang gamot ba na ibinigay kay Xiaomeng ay ang gamot din na ipinakain sa kanya ni Yun Siyang noong nasa panganib din ang kanyang buhay. Ngunit ang batang babae ay galit na galit sa nangyari at nasabi niya na ayos lang kung tama ka, ang taong iyon mula sa mas mababang kaharian ay talagang kasuklam-suklam. Ngunit ang aking big brother ay masyadong kalmado. Kung ako ito, bugbugin siya sa lugar na iyon. At pagkatapos ay bibigyan ko siya ng pera, nang napansin naman ang ating bida ang kakaibang reaksyon ng pagmumukha ng batang babae ay natanong niya ito kung ano ba ang nangyayari Xiaowen. Hindi ka ba nasasarapan, tama ba? Ngunit sa tanong na iyon ni Yun Siyang ay bigla namang nabago ang pagmumukha ng bata na animoy lumulutang sa kalangitan dahil sa sarap ng tinapay na kanyang sinasagpangan. Na siyang ikanalito ng ating bida dahil sa pabago-bagong pag-uugali ng batang babae at sabay ay kinain na din niya ang kanyang buns, at nang natikman na ni Yun Siyang ang tinapay ay nasabi niya na mayroong isang pahiwatig ng malambot na matamis sa pagpuno ng makapal na langis na pulang sarsa, ito ba ang asukal at toyo? At honey, ito ay tulad ng lugar na iyon sa middle reaches ng Linjiang River at ang hangganan ng Zisoy Kingdom. Ito ay talagang nostalgic. Ang huling oras na kumain ako ng lasa na ito ay nasa Xuanjiawei headquarters sa Ayin Castle pa ako noon. Nang napansin naman ni Xiaoming na tila ba ay nasasarapan ang lahat sa tinapay na kanyang dinala, ay hindi na niya naiwasan na magtanong kung ang tinapay ba ay talagang masarap. At sinabi din niya na ito ay ginawa mula sa turo ni Miss Kyoka. At bigla naman naalala niya si Miss Kyoka kaya naman nasabi niya sa nasa loob ng VIP room na ang pagganap ng kanta at sayaw sa atrium ay malapit nang magsimula. At sa mga oras nga na iyon ay nagsisimula na nga ang pagganap sa entablado na ginaganap sa atrium garden,
kaya naman inanyayahan ng Catwoman na magpunta sila sa atrium upang panoorin ito ng personal. Gabayan ni Xiaomeng, sinasabi din ng maid ay ang VIP-only guest na upuan ay nasa gitnang area ng unang hanay na kung tawagin daw ito Diamond Supreme, bagaman malapit na sila ay patuloy pa rin sa pagbibigay gabay ang Catwoman upang hindi malito, kung saan ba sila dapat ay maupo. At dahil nga ang pamilya Tang ay kasama ng ating bida sa iisang cabin, ay pwede rin silang sumama sa upuan ng Diamond Supreme. Nang makita naman ng Fatman na si Zhang Deigi, ang second young master ng Zhang family, na kasalukuyan ay nag-occupied ng VVIP room number 2, bahagya ito ay nakaramdam ng inggit sa ating bida dahil sa occupied ni Yun Xiang ang super VVIP room number 1. Nakahit nga daw ang marangal na second young master ng Zhang family, at isa narito ang fatboy sinasabi niya na hindi siya qualified upang ma-occupied ang super VVIP room of the House Chamber of Commerce. Subalit sa kasalukuyan ay ito ang lugar na na-occupied ni Yun Xiang, at naisip din ng Fatman kung ano ba ang background ng mga ito dahil sa kung titingnan naman ay normal ang kanilang mga itsura, at nang nakaupo na sa pinakamarangyang upuan ang ating bida kasama ang pamilya Tang. Na siya naman ikinagulat ni Naira dahil sa ang upuan na kanilang naukupa ay tanging mga piling tao lamang ang maaaring pwestuhan ang lugar na ito. Kaya naman agara niya itong sinabi kay Vague, ngunit ang lalaki naman na ito ay halos nagmukha ng Doberman dahil sa nakakita ng mga magagandang babae na nagtatanghal. Magkagayunman ay sinabi pa rin ni Naira na ang Earth Level Senior. Nakaupo sila sa pinaka-eksklusibong lugar ng Diamond Supreme. Ngunit aliw na aliw pa rin ang manyakol na si Bark sa kanyang pinapanood. Maya-maya pa ay napagtantunan niya ang sinasabi ng kanyang young lady na bigla naman ay nabago ang pagmumukha nito na animoy napakatapang na tao, dahil nga sa hindi naman naiintindihan ni Vague ang sitwasyon ay nagkwento na si Naira na ang Diamond Supreme District na ito ay dapat na eksklusibong upuan ng card number 1 ng Chanzi. Sa pagkakaalam ko, alam ko lamang na ang pinakamahalagang panauhin ng House Chamber of Commerce ay siyang karapat-dapat. Sapat na, alam ko na ang taong ito ay hindi dapat maging isang ordinaryong antas ng malakas na tao. Ang pagiging pinahahalagahan at pagkuha ng espesyal na pagtrato mula sa Hong Chamber of Commerce ay yun din ang aming layunin, alinmang paraan, kailangan natin makahanap ng pagkakataon na maging kaibigan ang tao na ito. Maya-maya pa ay bigla na naman nenas ang pagmumukha ni Vague nang makita niya ang Catwoman, na siya nitong kinaiinisan dahil nga sa ito ay isa sa demon race, nang napansin ni Xiaomeng ang galit na pagmumukha ni Vague. Ay bigla itong kinalabutan sa pag-aakala na mangyayari na naman ang masalimuot na karanasan mula sa lalaking ito. Ayon naman sa naiisip ng ating bida ang dalawang iyon, ay tila may isang hindi pangkaraniwang pagkakakilanlan, mukhang nagpaplano sila ng isang bagay kapag lumitaw ang pagkakataon. Nang napansin naman ni Yun Xiang ang natatakot na si Xiaomeng, ay sinabihan niya ito na huwag matakot sa mga taong iyon, at sabay ay inanyayahan ito na maupo sa kanyang tabi. Na siya naman ikinabigla ng babaeng pusa sa paanyaya na iyon ang ating bida. Magkagayunman ay tinanggap na niya ang alok na ito dahil nga sa wala naman siyang gagawin dahil ang kanyang pinagsisilbihan ay kasalukuyang nanunood ng mga pagtatanghal, at nang nakaupo na si Xiaomeng ay siya namang pagbibigay anunsyo ng tagapagsalita sa tanghalan, ayon dito mga mahal na manunood, tangkilikin ang pinakabagong obra maestra ng drama na ito. Ito ay direktang inangkop mula sa totoong kwento ng isang bayani na gumawa sa mga bagay sa labanan sa panahon noong Best Wave sa lungsod ng Yuanding City. Ang nagwakas sa kapalaran ng labanan na naganap sa lungsod ng Yuanding, ang Fire Dragon Horse Rider na siyang pumatay sa lahat ng hayop ng mag-isa. At nang napagtanto ni Yun Xiang na ang isa sa gawang dula ay ayon sa nagawa niyang pakikipaglaban noong panahon ng Beast Wave kaya naman ay hindi maipinta ang kanyang pag-iitsura na animoy hindi niya nais mapanood ang pagtatanghal na ito. Magkagayunman ay nagpatuloy na ang pagtatanghal, pagsasadula, may isang lalaki na paulit-ulit na humihingi ng tulong, kung may isang tao dyan mangyaring iligtas ako.
Monster Beast. Kakainin ko lahat ng mga basurang human. Lahat kayo ay nutritious food. Ayon sa batang babae na manghang-mangha, anong halimaw iyon? Sobrang nakakatakot. Balik sa pagsasadula. Wei Yuan Style Star General, kami ay matatapang na kabalyero dumating upang wasakin ka halimaw. Mamatay ka, tikman mo ta, patay na, laser slash. Subalit kinalaunan ay natalo din ang mga Wei Yuan Style, laban sa mga halimaw. Monster Beast, kainin ang lahat. Oras na para kumain tayo. Dahil sa natalo na ang mga Wei Yuan Style ay nagtakip na ng mata si Xiao Wen dahil ayaw niyang masaksihan ang kaganapang ito. Bago pa tuluyan makain ang mga human ay may isang Star General na pumasok sa eksena ng dula. Hoy, mga mahihinang halimaw, sa palagay niyo ba ay nanalo na kayo? Ang pumasok pala sa eksena ng dula ay si Star General Zhuo Si, ang tinaguriang Legendary Star General, at tuwang-tuwa naman ang lahat ng mga manunood nang pumasok na sa eksena si Star General Zhuo Si. Ayon naman sa usap-usapan ng mga manunood, mula sa narinig ko, ang Star General Zhuo Si ay tumayo hanggang sa dulo habang ang lahat ng iba pang mga general ng bituin ay nahulog at sa wakas ay pinamahalaang mag-isa ang lahat ng bagay. Sinabi naman ng isang kontrabidang manunood, talaga. Ito ay dapat na kalokohan lamang na lumalabas sa iyong bibig. Balik naman sa drama, tumingin sa Zhuo Si. Ang mga pagbabago ay libu-libo. At kasalukuyan niya ay ginagamit nito ang kanyang kapangyarihan daw na manggaya ng iba pang Star General. Habang ito naman ay ginagawa ng nagtatanghal sa entablado, ay halos ang lahat ay nananabik nag-aabang kung ano ba ang susunod na mga eksena, maging ang batang babae na si Xiao Wen ay nasasabik din sa kung ano ba ang gagayahin ng nagtatanghal. Nang matapos na sa pagpapalit ng costume ang artista ay lumabas na ang Star General Lu Bu, at nang ito nga ay lumabas na sa eksena ang Star General Lu Bu, ay pinagyabang naman ng isang binata na oo tama. Siya talaga iyan, wala nang pagkakamali. Ito ay talagang tumpak na si Star General Lu Bu. At dagdag pa nito na noong nasa lungsod ako, sa sandaling iyon nakita ko ito ng aking sariling dalawang mata. Balik naman tayo sa drama, sa kasalukuyan nga ay ipinatawag ng Star General Lu Bu ang kanyang signature weapon na Fang Tian. At ipinatawag ang Fire Dragon Horse na kasama nito noong panahon ng Beast Wave. Mamamatay ang lahat ng mahihinang hayop at makikita nga na natakot ang mga halimaw ayon sa drama. Ayon naman sa Fatma na si Zhang Deigi, sinasabi niya na ang extraordinary na senior na ito ay isang role model na Star General katulad daw niya. At ang batang si Xiao Wen ay sinasabi naman na ang Star General na ito ay tunay na malakas. Bagaman ang lahat ay bilib na bilib at manghang-mangha sa kanilang pinapanood na drama. Si Yun Xiang naman ay halos maiyak na dahil sa kahihiyan na kanyang nararamdaman. At sinasabi din niya na kung bakit ba niya pinapanood ang isang kasuklam-suklam na palabas gaya nito. Sa pagpapatuloy naman ng drama, pumasok naman sa eksena ang prinsesa na kasalukuyan ay humihingi ng tulong. Lord Hero, halika at iligtas ang prinsesa na ito daw, ayon sa Star General Lu Bu, Princess, huwag matakot. Pupunta ako upang iligtas ka. Sa eksena naman na ito ay naisuka ni Yun Xiang ang tsaa na kanyang iniinom. Sabay sambit na, Princess. Ano ang kabaliwan nila? Kung malalaman ng pangalawang prinsipe, natatakot ako na hindi lang siya papayagan, Monster Beast ng drama, aking mga sundalo. Patayin at huwag hayaang mabuhay ang alinman sa kanila. At sa panig naman ni Lu Bu, Prinsesa, huwag kang matakot. Paprotektahan ka ng bayani na ito. Ang mga ito ay ganap na walang tugma para sa akin. At nang maganap na nga ang kanilang labanan sinasabing ang mga halimaw ay lahat namatay sa nag-iisang Star General Lu Bu na siyang umarap sa mga ito. At sabay naghiyawan ang mga manunood sa naganap na pagkapanalo ng bayani. Habang sinasabi ng isa ay malakas talaga ang matapang na bayani ang isa naman ay ang prinsesa daw ay talagang tunay na maganda. Ngunit si Zhang Deigi ay sinasabi nito habang umiiyak na ang palabas na ito ay talagang hinawakan ng puso ng batang master na ito. At iyon ang saloobin ng isang lalaki, balik naman sa drama, Princess, ano ang nais ng bayani na ito? Ang prinsesa ay handa upang gumawa ng isang pangako. Star General Lu Bu, paumanhin, hindi ako nararapat sa kabaitan ng prinsesa, paalam na prinsesa, paalis na ako. Sa eksena naman na ito ng palabas ay hindi na napigilan ni Shen Raowei na maiyak na din dahil sa madamdaming kaganapan,
at sinasabi niya na huwag dapat umalis. At ang pakiramdam na ito, pareho ito nang dumating siya upang ako ay inunin niyang iligtas. Balik drama, Star General Lubu, paalam, kung ang kapalaran ay nais, tiyak na magkikita tayong muli, prinsesa, may hero pakiusap. Huwag kang umalis. Ngunit ang eksenang ito ay talagang hindi na kinakaya ni Yun Siyang na halos manginig na ang buong katawan dahil sa kahihiyang nararamdaman at ang balangkas ng kwento ay sinasabi niya na napakamagulo. Ang sinabi pala na iyon na ang ating bida na ang balangkas ay walang kaayusan ay narinig pala ni Zhang Deigi, kaya naman ito ay nakaramdam ng galit sa ating bida at sabay ipinaulit ang sinabing iyon ni Yun Siyang, maya-maya pa ay tumayo na ito sa kanyang kinauupuan at sabay sinabi na galit talaga ako. Hindi ko matiis ang saloobin na ipinakita mo kanina. Hindi lamang sa walang respeto kay Miss Kyoka na sumulat ng larong ito, ngunit din ang cast na naglaro ng drama, kaya naman ang lahat ay napatingin kay Zhang Deigi, at maya-maya pa ay bigla naman itong paulit-ulit na sinasabing magmadaling humingi ng paumanhin ngayon din, kaya natanong ni Yun Siyang sino ba ang sinasabi niya. Sa lakas ng boses ni Zhang Deigi ay halos marinig sa labas ng barko ang boses nito. Ngunit dahil sa hindi pa rin humihingi ng paumanhin ang ating bida ay lumapit na sa mismong harapan niya si Zhang Deigi kasama ang dalawa nitong bodyguard. At sinabihan ng dalawang bodyguard ang ating bida na kailangan na humingi ng paumanhin sa kanilang young master, bagaman walang balak humingi ng paumanhin si Yun Siyang, ngunit alam niya na siya ay nagkamali kaya naman ay nagsalita na ito na pasensya na, nagkamali ako, pasensya na sa lahat, nang makita ni Naira na tila ba ay mapapaaway ang ating bida. Ay ipinaalam nito kay Vague, ang mga nangyayari at sabay sinabi nito na tulungan natin ang senior na nag-occupied sa Super VVIP cabin, at gawin ang pagkakataong ito upang bumuo ng isang magandang relasyon sa kanya, ano sa palagay mo? Ayon naman sa tugon ni Vague, bakit natin tutulungan ang mga taong nasaktan tayo? Sa susunod nating video ay alamin natin ang gagawing tulong ni Xiaowen kay Yun Siyang sa nangyayaring kaguluhan, maging si Naira at Vague ay makikialam na rin sa nangyayaring gulo sa panig ng ating bida at ni Zhang Deigi, at maigsing drama na lamang, dahil sa daraanan ng barko ay may mga void space na magbubukas. Kaya mapipilitan ang lahat ng Star General na lumaban upang ipagtanggol hindi lamang ang kanilang sarili.